fellow geeks, welcome to our channel. We discuss about tokusatsu, anime, comics, and everything under the wild world of geekdom. My name is Jomar, My name is Migs. and you're watching Geeks Out of Nowhere! Geeks Out of Nowhere! Hello guys! Welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. Sorry. Ayun, matagal kaming nawala. First in a long while. First in a long while. Medyo busy, sorry. Pero yun, sige. Musta tayo muna ng buhay-buhay. Yan. Nung July, marami na nangyari since July. So, merong mga, may mga, hindi lang naman sa buhay-buhay, merong mga palabas na natapos, merong mga hindi lang series, may mga comics na bagong lumabas, may mga anime na na-renew yung season, lumabas sa mga bagong seasons ngayon. Then, nabara si Sara Duterte sa pagtatanong sa kanya sa Senado. Yung dami nangyari. Dami nangyari nga. Anyway, sige. With that, ano kaya muna pwede natin pag-usapan? Siguro, ito medyo malaki impact nito siguro sa atin as fans. Siguro, umpisa muna natin yung medyo malungkot, siguro yung pagkamatay ni Terry Funk and Bray Wyatt sa So wrestling 'yun. Wrestling muna tayo, so WWE. So 'yun. Actually, yun nga, Terry Funk, he's the legend's legend. Ika nga nila. So, actually, hindi nga naman natin talaga naabutan si Terry Funk. Hindi masyado. Naabutan ko siya sa ECW, pero kumbaga hindi ko siya masyadong naaalala. Pero ayun nga, marami siyang contribution sa wrestling business. So, hindi natin talaga maaalis yun. Pero sa akin, nag-stuck talaga is yung death of Bray Wyatt. Kasi parang kailan lang. And excited pa nga ako dun sa planned stable niya dapat, yung Wyatt 6. Tapos, akala ko nga, i-let go na naman siya kasi after nung match niya with LA Knight, bigla siya nawala. Nung pala, health issues pala yun. Tapos, nagka-COVID pa pala. Oo, totoo. Nagka-COVID nga siya, and then, yun nga, the cause of his death was heart complications due to COVID. So, ayun. Nakakalungkot lang nga dahil there's a bright future ahead of him. Yeah, and he was taken to us na biglaan, napakaaga. Ayun. Saka Bray Wyatt is a talented performer. Ilang beses niya lang nire-invent yung sarili niya. So, ang naging problema niya lang talaga, sa akin sa tingin ko, is yung bad booking. And then bad booking, tsaka yung chemistry niya with other wrestlers or other superstars sa ring. Like, for example, let's say, maganda yung storyline nila with yung WrestleMania with Randy Orton. Maganda yung storyline nun. Pero nung pagdating nung sa match, hindi nag-deliver. So, it's yung mga nangyari sa kanya karamihan out of his control din eh. So, malamang problema sa creatives. Pero yun sana, it could have been better. Yun yung mga look forward ko, it could have been better. Lalo na ngayon si Triple H na yung nakaupo. Yun nga sayang lang din. And then yun nga, nakakapanghinayang rin yung last match niya with LA Knight is not that spectacular. Yun nga. Ang ganda sana nung maganda sana yung match na yun kung yung status ni LA Knight ngayon is dito parang yun na yung status ni LA Knight ngayon. Nangyari yun dun sa match nila ni Bray Wyatt. Hindi pa nag-skyrocket yung niya nun eh, pa yung fan favorite niya nun. Tsaka heel siya nun eh. Heel nga si nun. And then yun nga, parang ang lalabas na doon na matches like face versus face na na laban, which is hindi naman, mas maganda pa rin talaga yung heel versus heel. 'Di ba? Ayun. And then with that, sige, tuloy-tuloy na natin. Nagkaroon na ng
merger ng natuloy na yung merger ng UFC and WWE into a singular entity, which is TKO, which was launched a few days ago. Just this week. So what does it entail to the track of WWE, o kung ano na yung magiging path niya in the future? Na-retain pa rin naman si Triple H sa kumbaga siya yung nagmamanage siya creative. So malaking bagay yun kasi at least yung momentum pati yung pagiging solid ng mga storylines lately, hindi mabawasan yung quality. Totoo. Pero yun nga si Vince McMahon pa rin naman ang naging executive chairman nung panibagong entity na yun or company. So as long as malayo sa creative. Sa creative okay lang. Kasi hindi na kumbaga dati okay, pero habang tumatagal, di ba like for example, mga basketball player, hindi naman kasi si Alvin Patrimonio, hindi naman forever magaling yan. Ganoon din sa mga writers or sa creative force, may panapanahon din. So si Vince McMahon dati, nung Attitude Era, nung Golden Era pati nung Attitude Era, okay sila. Pero ngayon, it's pass na rin pass na rin yung pride niya. So it's time to hand over na din which is nakikita natin kay Triple H. Yan. Siguro segue na tayo sa susunod na topic. So, teka lang, bago pala. Quick reaction muna with Fastlane. Na inis ako sa sa Disney Plus kasi nga dito parang di ko na napanood yung laban ni LA Knight, wala. LA Knight, kasi nga late na ayos yung Rhea Ripley, wala din. Ay, di, andun pala. Andun pa. Yung cage match, yung kay Becky Lynch pala. Yun. So, yun. Parang, sa akin lang yung sa match na yun, ano bang memorable? Parang, wala hindi. Ako, hindi ko, kalipas. Yung Fastlane, actually nawalan ako ng gana manood kasi sobrang delay niya. Yun. Kasi may gusto na akong gawing ibang bagay, tsaka lang siya bumalik or tsaka lang nila pinalabas. So, hindi ko nga maalala yung matches. So, pinanood ko siya pero for the sake na panoorin lang, hindi na siya tumatak sa akin kasi nga we paid hard-earned money para sa subscription ng Disney Plus. Then sana next time, since nag-commit sila, dapat ayusin na yung ganun. Kasi I'm sure hindi lang ako yung masama loob and hindi lang nagka-problema kasi nakakawalang gana talaga. Kasi ang ganda ng panonood kasi parang nanonood ka ikaw ba manonood ka ba ng sine na naggitna ka na papasok? Oo. Wala namang ganun. Walang ganun. So sana ganun yung service nila. Sana more on sino man yung mga in charge sa technical side, yung mga tinetest muna nila yung mga live streams nila. Hindi yung parang half-assed lang na parang kunyari naka-live na kuno pero pagbukas mo sira pala. So dapat more on bago nila i-release yung product, na-test na muna nila kasi pangalawang beses na yan pangalawang beses na. Sa Survivor Series ganyan din, gitna na yung which is yung unang-unang PLE na pinalabas dito sa Philippines through Disney Plus. Understandable pa yun kasi una, pero ngayon ito mag-iisang taon na, meron pa rin ganyan. I can understand kung ilang minutes lang yung delay. Pero ito halos 2 oras o 1 oras yung delay. Yun yung mahirap doon. Pero hopefully, Disney Plus would improve their service next PLE, which is bang PLE? Next na PLE. November na, no? Or Survivor Series ata, ewan ko. Hindi ko. Di na nasundan. Ayun, naalala ko yung memorable siguro na match na lang sa akin nun, siguro is the World Heavyweight Championship match ni Shinsuke and Seth Rollins. Medyo madrama yung match na yun. Na maraming nangyari. And then, meron pa pala nangyari afterwards. Yung inatak pa daw. Pero ako kasi ayoko hindi ako fan ni Shinsuke Nakamura. So, yung tumatak sa akin, yung Tag Team Championship naman, which was won by the Judgment Day. So, Judgment Day fan ako. And gusto ko rin si Kevin Owens pati si Sami Zayn. So, okay siya.
Oo. Tsaka gusto ko yung build up nila ng nakakainis si Dominic Mysterio. Siya yung in the end siya pa yung nagpanalo dahil MVP. So, pinalo niya ng briefcase sa ulo si Sami Zayn. MVP move ni Dominic Mysterio. Yun. Parang ayun nga, it's time na rin na mabigay na sa or mapanalunan nung Judgment Day, lalong-lalo na ni Finn Balor and Damian Priest yung tag team championship kasi medyo nagiging stale na rin si Kevin Owens and Sami Zayn. Oo. Tsaka yung momentum ng Judgment Day, andyan yung mga tensions. Kumbaga, ngayon lang sila tinitake seriously after nung pag-alis ni Edge. Di ba kasi nung umalis si Edge, parang ginawa na silang laging talo, laging joke. Pero ngayon, they have all the gold except dun sa World Heavyweight Championship, which is okay lang naman. Wag muna kasi nilang kumbaga yung eventual feud ni Damian Priest tsaka ni Finn Balor, wag nilang i-rush sana. Hayaan nilang mag-slow, yung slow development, yung parang nangyari kay Batista tsaka doon sa Yes Movement ni Daniel Bryan. Magaling ang WWE sa ganun. So, wag nilang i-rush sana. Yun nga. And then, syempre, sino yung pinasok nila na panibagong member? Si JD. Oo, si JD. Parang hindi pa siya member. Parang lang siya, saling pusa. Kaibigan ni Finn Balor, tapos ayaw ni Damian Priest. So eventually makikita rin natin yung development niya. Yun. It's siguro speculation na lang si JD yung papalit kay Damian Priest if na mantatrader tong si Damian Priest kay Pwede rin kunyari, kaibigan talaga siya ni Balor, pero in the end, tatay rin niya si Finn Balor to the cost yung spot ni Finn Balor sa Judgment Day. Oo, pwede din yun. Anyway, sige. Move on na tayo. Napahaba na yung topic natin sa wrestling. Hindi natin, since matagal-tagal tayo nawala, hindi natin napag-usapan yung mga movies na dumaan within the last few months. So, feeling ko napanood mo na yung yung the event that was the Barbenheimer. Wala. Hindi ko napanood. Hindi ko napanood. Sobrang busy ako these past few months. As in, ang napanood ko lang sa sinehan is Blue Beetle, which is masaya naman, enjoyable. How was pero, it? Origin story siya. So, syempre dahil fan ako nung actor ni Blue Beetle dahil sa Cobra Kai, na-enjoy ko siya. Oo. Tsaka hindi siya inintroduce na malakas kaagad kasi syempre kailangan niya nun learning the ropes pa din. So, marami siyang mga palpak. And it reminded me of of a Marvel superhero actually. It reminded me of Spider-Man. Ultimate Spider-Man to be precise. And dahil hindi siya expert kaagad sa mga ginagawa niya, ang dami niyang doubt sa sarili niya. And ayun, hindi spoiler pero may nangyari sa family niya at the cost of him being Blue Beetle. Tapos yun din, maganda yung movie, enjoyable siya, pero ang nitpick lang namin noon, kasi kami ni Paolo nanood nga pala. Nitpick lang namin noon, kasabay namin yung mga oldies, pero okay lang kasi yun yung mga senior citizen day. Ang nitpick namin doon, lalo na sa mga Gen Z ngayon and sa mga senior high, kung manonood kayo ng sine, manood lang kayo talaga ng sine. Huwag kayo nagte-text, nagdadaldala, naghaharutan sa sinehan kasi ang daming nadidistract sa ginagawa nyo. Kasi nagtatalunan sila all over the place, tumatalon sa kabilang aisle or doon sa kabilang upuan, tapos nagkikwento, nagtatawanan. Iniwan pa nilang madumi yung sinehan. Oo. Actually, parang wala naman talagang nagtuturo ng tinatawag nating cinema etiquette Oo. Parang it's a free for all, kumbaga pang manonood ka ng sine. Actually dapat pwede ka manipa ng upuan, magtaas ng paa, which is bawal dapat. Dito hindi kasi alam mo yan, yung parang yung pinapalabas lang before the movies, diba? Yung mga parang lang gentle reminders lang, and then mga trailers. Yun lang pero afterwards na yung dito
wala na yung mga parang basic etiquette sa sinihan eh. Hindi na Sana may sinasabi. may roaming, hindi naman roaming guard. Pwede roaming guard. Yung mananaway pag may rowdy na tao sa sinihan. Kasi talaga eh, pinagsabihan na nga namin na huwag maingay. Ang kulit pa Lalo din. pang So, mag-iingay. lalo pa rin mag-iingay. So, yun yung nakita ko, hindi ko nila lahat pero yun yung nakita ko sa generation ngayon. Kasi nung time natin, kahit nung high school tayo, di ba, nanonood tayo sine doon, wala namang maingay sa atin, wala namang nagkaharutan. Pero ito, ibang klase. Ginawa nilang coffee shop yung sinihan. Or parang ano na to, yun nga, tinatawag na natin generation gap between Gen Zs and millennials. Masyado na tayong tito. So yun, it really affected the enjoyment ko sa movie. Maganda. Alam mo yung merong mga times na hindi ko nakuha yung dialogue or hindi ko nakita, na-distract dahil nagaharutan nga sila. Oo, yun. So, yun nga. So, people, so special, hindi naman sa nilalahat natin na yung Gen Z. So, general na lang, lahat ng tao na lang. So, be courteous naman. Be mindful. Be mindful naman of other people who want to enjoy their movie. Kasi, sayang yung binayad nila. Cinema, kahit paano, cinemas are there for the experience. Iba pa rin yung nanonood ka sa sinehan compared sa nanonood ka lang sa harap ng either monitor or television screen or even mobile, di ba? It's a different experience. Kung di nila gusto yung movie, magkukwentuhan lang sila, maghaharutan. Ang daming coffee shop sa labas ng mall. So you can do it there. Buti nga wala kayong nakitang chucharbahan eh. Wala. Ano talaga, mga magbabarkada na sobrang rowdy. Yun lang. So, yun lang. Paalala lang sa amin from your titos here sa Geeksan. So, wala, yun. For me siguro, pag-usapan naman natin, Barbenheimer. Pinanood ko, out of curiosity lang kung bakit ko pinanood yung Barbie. Pero, actually, maganda. Laki nga ng kinita eh. Laki ng kinita ng Barbie. And na-enjoy ko siya actually. Parang parang the Barbie world is the opposite of our world. Patriarchy is still parang eminent. Whereas in the Barbie world, it doesn't exist. So parang yun yung opposite bale ng nangyayari dun sa real world natin din sa Barbie world. Basta natawa na lang ako kay Ryan Gosling sa kay Simu Liu na as Kens na nagrarambulan. Ang kulit lang nilang panoorin. And then, also syempre yung depiction ni Margot Robbie as the conventional Barbie. And ayan. Don't get me wrong ang tumatak lang sa akin is yung enjoy yung the comedic part of Barbie, pero sa totoo lang yung less hindi ko ma-elaborate, naiinis ako. Parang wala akong alam, parang ano ko na nga lang, ikat ko. Ilagyan mo ng keywords. Oo nga eh, hindi ko na maiisip eh. Tagal na rin kasi, pero I cannot help it. Sige, check ko, i-ano ko na lang, sabihin ko na lang nag-enjoy ako sa movie. Pero yun nga, there are some things in the Barbie movie that were parang comments to our society nowadays. Yun na lang sabihin ko, which is mapapaisip ka talaga kung ano yung nangyayari ngayon, and parang i-compare mo kung ano yung sa movie
'di ba? Yun lang. And then syempre yung Oppenheimer yon. Actually we watched Barbie, then the next day Oppenheimer. So there are other people who watched Barbie, then afterwards Oppenheimer on the same day. It's an event na masabi natin na once in a blue moon lang na dalawang not so serious movie din na serious movie pinagsama. So parang ang naisip ko lang nung pinanood ko yung Barbie, kasi ano siya, nakakatuwa, it's a serious movie package nga into into fancy box. Nakakatuwa siya, pero may mga lessons ka matututunan. Pero itong Oppenheimer naman is a serious movie talaga, kasi what can I say, it's one of the magnum opus of Christopher Nolan, as in ang ganda nung presentation niya of the movie. And a lot of people are some historians are also saying, I don't know, historians or critics are saying that it was one of the best depictions of book, yung American Prometheus, which is the talagang biography of J. Robert Oppenheimer. And and then some people are also criticizing the movie kasi hindi naman daw napakita yung effect nung nuclear bomb with regards sa pagpapasabog nito sa Hiroshima and Nagasaki. Well, to be fair naman, kasi hindi naman talaga yung effect yung kailangan makita, is yung or the central part of the movie. Ang main focus talaga ng movie is yung buhay ni Oppenheimer. Buhay ni Oppenheimer. And syempre, ganyan naman sila eh. Yun nga. Well, basta maganda yung sabihin ko na basta the movie itself is great. And then at the end of the movie, mapapaisip ka na yun nga, dito nagkatotoo yung mga predictions nila na there would be a nuclear arms race, and hanggang ngayon nangyayari yon. And then there's a potential nga na the next war na mangyayari, and there's a potential na magagamit yung mga nuclear warheads na yon na nakaimbak sa iba't ibang mga na ginawa ng malalakas na countries dito sa mundo, or the nuclear capable countries dito sa mundo. So once na ginamit nila yon for war, it's a total destruction ng mundo natin, which is the prophetic message of the movie. So we need to be careful of how we use these kinds of knowledge or power. Yun yung parang superpower natin as humans. We can harness the power of nature, but we need to use it for the benefit of all, not for the destruction of mankind. Yun. Pagtagpi-tagpi ko na rin yung thoughts ko sa isip ko. Yun. Yun pala, Migs. Speaking of, kahapon pala is Batman Day. Tama ba? Mm-mm. Yun. Actually, aware ako dyan, pero yun nga lang talaga, let's say, sabihin natin, I moved into a new role in a new company. So, yun. Hindi pa natin, or kasi wala pa, ang totoo ay wala pang sahod, pero gano'n naman talaga. And then, kailangan natin mag-adjust. So, I'm sorry, Comic Odyssey, hindi ako nakapunta, pero sorry din. Okay sana. Pero, ayun, we part of adulting, hindi na tayo 20-something na kayang magkamikaze kahit walang budget pupunta sa event. Hindi na ganon. So,
yung kailangan natin mamili ng mga priorities lately. So sayang, pero may Batman Day naman next year or kung ano man. And speaking of events, no, meron pa lang mga ongoing events na di natin napuntahan. Say for example, yung Manila International Book Fair ongoing ngayon, and then yung the first TokuCon which is Ongoing din. supposedly pupuntahan natin, kaso nga lang mga purita tayo ngayon. di natin napuntahan. Sayang sa TokuCon, it was an opportunity to look at Ryota Ozawa and Masahiro Inoue. Yung mga favorite mong si Gokai Red and si Kamen Rider Decade. Sayang yun. Hopefully din, yun, I'm very optimistic din sa future or sa mga susunod na hindi ba ngayong mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Hopefully, ako personally, hopefully hindi na ako masyadong pagod sa everyday life para makapag-focus din sa mga hobbies and sa mga events. Kasi ako, honestly speaking, I have to be honest here, kaya hindi ako nakapunta din sa mga events, hindi dahil sa hindi natin afford or hindi natin kaya. I was really na-burn out ako, and I was mentally tired with my everyday role or with my job dun sa company ko before. Kasi yung parang nangyari na lang sa akin, ang naging pahinga ko na lang is Saturday and Sunday. So, imbes na pupunta ka sa event, mapapagod ka uli, minsan mas pinupush ko na lang na magpahinga sa bahay or lumabas or makipag-date, kain. Kesa yung mag-iisip ka pa ng ibang bagay or na-stress yung katawan mo. So, hopefully, makarecover ako sa ganun, and then balik tayo sa mga paglabas-labas. Oo nga eh. Actually, nung Toycon, medyo medyo mahirap din yung pinagdaanan. Nahilo ako dun sa sa pinaka, yung sa gilid, yung mga bentahan ng laruan. Dami. It comes with the cost na rin talaga na, syempre, it's an event and then ang daming tao. Diba? Yun nga. Saka ano tawag dito? Yung Toycon, okay, ang ganda ang ganda ng setup. Ang daming stores. Ang problema, makakapili ka ba or makakahanap ka ba talaga ng maayos? Kasi ang nangyari sa akin, habang naglalakad kami sa dulo, hihinto ka pa lang para tignan yung isang toy or isang product. Tinutulak ka na ng mga nasa likod mo. So, hindi ka makapagtingin. Masyadong maliit yung ingress-egress. Yung mismong pathway. Kasi dalawang row lang yung kasya. So yung isang row papunta rito, yung isa papunta doon. So kapag nag-pile up na talaga sila, hindi ka makakapag-stop sa isang store dahil mababara lahat, itutulak ka din at forward. Yun yung problema. Well, actually kasi maraming ina-accommodate na store owners which is good naman kasi ibig sabihin nun, maraming mga small businesses that were catered, pero yun nga, you cannot cater, you cannot have a good service kung yun nga, siksikan yung mga tao. Pero yun nga, parang ina-expect na nila yun although props to the organizers of Toycon kasi it's a big event na natawid nila. Sanay na sila doon actually. Pero yun nga, what we can comment to make the experience better is to make the corridors for the main corridors para yung mga taong gusto makadaan din makakita pa ng mga iba pang booths or stores is makatawid, and then at the same time syempre magkaroon pa ng spaces for some people to look at the toys even more. Yun. Kahit siguro tatlong lane yung kasya. Yun. Para magkaroon lang ng allotted space dito para tumingin yung mga tao or mamili. Kasi talaga pag bumara na siya, wala na Wala na. Hirap nun. Yun.
yun nga, yung mga events. So hopefully we could hopefully we could come to other events na in the future next year. We were able to we were able to attend naman other events like yun nga itong ToyCon. And then syempre yung Comiket, Summer Comiket. Yun pa lang, dalawang events pa lang na pupuntahan natin na at least na feature na natin dito sa sa show, sa podcast. Yan. Ay, yun pa pala, nakalimutan natin yung mga yung retro gamers, which saglit lang na nadaanan ko. Kailan ba yun? Last year ba? Parang last year ko lang ata last year ko na puntahan yan. But anyway, hopefully we could feature if not all some other events. Pero not all. Not all, but not all. Kasi sabi not all. Not all. Hindi kaya ng budget-wise and energy-wise. Pero yun nga parang naiisip ko ano yung mga pwede nating puntahan pa? Kasi parang nasa isip ko is minsan parang paulit-ulit na lang yung mga nangyayari. Ano pa pwede nating ma-feature dito, di ba? Sa akin kasi, judging nung nung ako as a comic book fan pa nung time ng mga past years, hindi ko pinupuntahan lahat ng events. Laging lang sa akin, lagi ko lang tinatandaan yung kung ano yung mga major. Like nung time na yon, kailangan ko lang puntahan is yung Summer Comic Con, which is sa Bayanihan Center, then yung Free Comic Book Day sa BGC dati. Ngayon, and then sa Galleria na. And then dati sa Galleria din naman actually nung bago sila mag-open sa the port. Then ToyCon. Then yung November Comic Con. Tsaka yung Halloween Comic Fest. And then kahit yun lang 5, okay na ako. Yung Christmas ToyCon, pag may available na oras na lang din, tsaka yung mga ibang events na Collecticon, pag napadaan lang along the area, so hindi ko siya talaga, hindi ko tina-target na like for example, yung Asia Pop, kasi sobrang layo. Ayun pa. And sobrang mahal ng ticket nung time na yon. Parang 500 yung gintong-ginto na sa akin. Yung Conquest nga, di ba? Di natin napuntahan. So, lang talaga, for me ako, pinipili ko lang talaga kung ano yung kailangan kong puntahan. Hindi lahat, hindi ko rin susuyurin. Hindi ko susuyurin lahat. Yan. Pero syempre parang tito na rin tayo. Kaya hindi talaga kaya. Maraming maraming uncontrollable na bagay. Like yun nga, ina-explain ko kanina. Pagod ka na sa work mo, tapos mas pipiliin mo na lang minsan magstay sa bahay or kumain sa labas. Yan. Yan. Parang take care of our bodies na tumatanda tayo. Basta yun lang din ang advice ko, take care of your mental health lagi. Yun, tama. Kaya yun, huwag yung bibitawan yung hobbies nyo. Hindi man sa event So kahit sa bahay kayo, gumawa kayo ng Gundam, maglaro kayo ng kung ano-ano. Magbasa kayo ng graphic novel, manga, or manood ng series. Basta make sure na hindi kayo laging work is life. Dapat meron kayong tinitira para sa hobbies nyo. Tama yan. Work-life balance. Dapat meron tayo niyan. Siyempre, grind tayo ng grind, pero siyempre pag hindi naman tayo bubuhay, hindi naman talaga tayo nabubuhay lang para sa trabaho. May mga ibang bagay pa. Para saan ba yung kinikita niyong sweldo or kinikita niyang malaking amount na yan? Di ba para pambili niyo rin ng mga hobbies niyo? So make use of that. Syempre. Yun lang. Alat lang ng budget para doon. Pero hindi ko naman sinasabi na mag-ala rin doon, labador kayo, pabayaan nyo na lahat. So, syempre, unahin nyo muna yung priorities. So, like, mga bayarin, yung sa family. Tapos yung extra amount, pwede kong ialat sa sa hobbies niya. Yeah, tama yun. Advice, take it from Tito Migs. Kasi nung bata-bata ako, dumaan ako sa ganyang phase na yung na-explain ko,
bahala na sa susunod na cut-off. Talagang pag may nakita akong comics, i-award ko yan. Which is mali yun. Dapat at the earlier stage of your life, kapag nakakuha kayong chance makaipon, go for it. Ayun, tama, ipon. Ayun. And then, siguro, yun, parang, let's go to, speaking of, napag-usapan na natin yung Disney Plus, no? Punta tayo sa, ano na ba mga show na pinapalabas ngayon sa Disney Plus na maganda? Ako, hindi ko pinapanood. Isa lang pinapanood ko sa Disney Plus ngayon. Maliban yung sa K-drama na hindi ko matapos, ha. Ahsoka lang ang pinapanood ko every week. Every week. So, anong masasabi mo sa latest episode? Hindi, yung run mo na ngayon na episode 1 to 5. Sa akin, interesting siya kasi maganda yung Rebels. So, hindi ko pa tapos sa Rebels pero syempre kilala ko na yung mga characters and yun pseudo-sequel siya ng pseudo-sequel siya ng Rebels. Oo. And maganda yung mga characters, stay true sila sa characterization ng mga nasa animated series ng Rebels and then dito sa Ahsoka and then in-acknowledge sila yung Clone Wars. Yes. Same din dun sa sinasabi nila redemption ng character ni Anakin Skywalker. Pero sa akin, matagal niya nang na-redeem yun. Mahirap lang talaga i-satisfy yung mga Star Wars theories. So, yung latest episode, sobrang ganda niya kasi ang dami niyang nod sa mga different generations or different aspects ng Star Wars. Totoo. And yun nga, nasabi mo na rin na parang it's a redemption of Anakin Skywalker, pero most importantly yung redemption ni Hayden Christensen as the actor of Anakin Skywalker. Kasi yun nga, parang misunderstood yung character niya from the prequels kasi from yun nga yung Attack of the Clones tapos biglang talon sa Revenge of the Sith na parang asan yung may ang laki nung gap nun na hindi natin nakita yung growth niya sa in between those periods and then napunan lang yun ng Clone Wars. So kaya may new one and then syempre lahat ng tao naging invested sa Clone Wars and there are a lot of people or Star Wars fans that are yearning to see Anakin live action na nuance na sa what happened with the Clone Wars or actually nga there are people who want to have a Clone Wars live action pero sa akin sapat na yung animation, okay na yun. And then it's a good thing that Hayden Christensen was a fan of Clone Wars and Rebels kaya makikita mo dun sa acting niya na alam niya kung ano yung nangyari sa buhay ni Anakin nung syempre siya mismo si Anakin at least may knowledge na siya nung events na yon kaya yung acting niya is very much nuanced na and ayun I think he delivered it in a heartfelt way na sa tingin natin talagang he brought out Anakin as we knew and expected. Yun ang masabi ko doon. Saka ang additional din, maganda yung pagkaka-portray nila na hindi sila nung naging Darth Vader na si Anakin, hindi sila nag-rely sa old Darth Vader suit. Oo. Pinakita nila yung Anakin Skywalker na Darth Vader. Totoo. Which is parang yun nga, kung pag-uusapan natin, parang si Anakin is since he's the chosen one parang he embodies both light and dark. Doon nga pinakita yung balance yung balance ng force, andun yung light, and then dumating din tayo dun sa dark. And parang in the world between worlds, this really solidifies Anakin as the chosen one, 'di ba? Dahil he was able na nga to control both the light and dark side of the force and control both at the same time
hindi siya yung hindi na siya nagpapadala sa both sides. His emotions are already controlled na. So, ayun. Parang masabi natin na he really is the chosen one. Totoo. Yun. Parang speaking of another live action